Yo, what's up? EJ Paro nga pala. Pahinga muna ulit sa MC Marathon. Medyo pause muna tayo doon. Andito tayo ngayon sa Hot Takes. At ang papanoorin natin ngayon ay Poison 13 versus Batang Rebelde. Nakaka-upload lang din like a week ago or 2 weeks ago ng Flip Top Battle League. Di ko pa to napapanood. First time ko mapapanood. So yung magiging reaction ko dito is fresh. Yun. Grabe. Poison 13 versus Batang Rebelde. Para sa akin, dalawa sila na underrated para sa akin. Like si Poison 13, solid yung skill set niya. Pero hindi siya gaanong parang hindi siya gaanong na a-appreciate ng mga tao. Ganun din si Batang Rebelde. Kaya solid na match-up to para sa akin. Parang sana itong match-up na to maipalitaw yung nila, yung ganda ng skills nila, yung ganda ng ng ginagawa nila sa battle. At sana ito yung maging way para mas ma-appreciate sila ng tao. Yun lang yung hiling ko sa nakahinat na ng battle na to. Sana mag-stand out sila pareha sa battle na to. Yun. Shoutouts muna tayo sa mga nanonood. Kay Richard Salandanan. Kay XDP Warrior. Kay Marvin Samgyup Bowl. Kay Enrico Amarile. Kay Mercarlo Pareño na pauwi na daw. Ingat ka pauwi pare ko. Kay Phobia is online. Kay Kati. Kay Jezreel Espiritu. Shoutout sa inyo, sa mga pauwi galing work, ingat. At sa mga nasa trabaho, ingat din. Sa mga nasa bahay, tamang relax lang kayo, sana ma-enjoy nyo to. Yun, panoorin na natin. Round 1, intro pa lang ni Arik. Tignan natin, panoorin natin Poison 13 versus Batang Rebelde. Let's go. Nanduranod. Pinili ni Batang Rebelde mauna. Pumayag naman si Poison 13. Hindi na sila nag-coin toss. Pakinggan natin. Unang banat, unang versikulo 13. Batang Rebelde. Kalaban ko si Marco Lacson, alias Poison 13. Gregor, Moco Jean, Poison Ivy, Markong Bungo, Madara, Berting Labra, Taong Grasa, at kung sino-sino pang person. Complete package kasi may bars, jokes, wordplay, delivery, multi-anxiety and depression. Pero balita ko, masaya ka na daw. So eto na yung best na version. Pues ngayon malalaman yung di uubra ang Poison sa may Venom game. Kasi ang poison ay nakukuha lang kapag ito'y dumampi sa iyong balat. Sa sandaling iyong makain o sa oras na iyong malanghap. Habang ang venom ay naipapasa sa pamamagitan ng kagat. Kaya nung matira mayaman, siya'y nalaglag kaagad. Kasi nung pangil sa pangil yung laban, tong poison walang talab. Kaya nga nung sinabi ni Balakid na ang makain mo ako ay tagumpay ko na rin, tama. Yun ay hindi naman sablay. Yun ay depensang mekanismo na kanyang tinataglay. Kung titingnan, mukhang I'm the innocent one. Pero ako'y venomous, kaya di ka papantay. Ikaw ay nakakamatay lang kapag may kumagat, habang ako'y may kagat na nakamamatay. Anong gagawin nito dito? Magpapaawa, tas mag-wordplay? Para ma-impress yung crowd? Tatarantaduhin ko lang rounds mo dito na parang ikaw si Badang at ako si Apex at Looney sa Break It Down. Kasi pag ito nag-rap, kung ano-anong gestures ginagawa, kulang na lang yung kalaban sayawan. Di ako break dancer pero kaya kitang turuang mag-headspin na hindi kasama yung katawan at magpapaulan ng sandamakmak na anime reference para makapuntos ng marami. Sobrang wak lang yan habang isang suntok lang ang kailangan ko para tapusin ka. One Punch Man! At Medyo sobrang played out na nung line na yun. alam nyo bang, sobrang religious nitong si Idol. Sobrang relihiyoso, paborito niyang anime, Black Bible. Alam nyo ha? Hindi ko alam yun. Kaya Ano pala yun? tirador ng single mom. Tirador ka ng single mom, pues may mga bagay tayong dapat i-determine. Kasi yung mga binibembang mong single mom, yung edad hindi na magiging fertile.
Ikaw ay lalaking para sa lahat. Pinapatos pati tindera ng balot na si Aling Merlin habang ako, never been touched, never been kissed. Kaya nga batang re-virgin. Si Cripply yata yung nagsabi sa kanya na batang re-virgin. Kiss. Kaya nga batang re-virgin. Oo, batang re-virgin. At wala akong pake kung magmula ngayon, yan na ang maging pangalan ko. Kasi mananatili akong birhen hanggang sa mahanap ko yung babaeng papakasalan ko. Ayaw nyo talaga sa mga loyal no? Pero sa totoo lang, nakakalungkot din maging virgin. Feeling ko di ako attractive. I feel hopeless and stupid. Kaya pinili kong mag-suicide. Tinesting kong magbigti at sa di inaasahang pagkakataon, biglang naputol yung lubid. Kaya tinry kong magpakalunod sa pinakamalalim na balon at sa aking pagtalon, umangat lahat ng tubig. Anong akala mo ikaw lang? Matagal na rin akong suicidal pero yung pagkakataon di sa akin sumasang-ayon. Kaya huwag kayong magtaka kung lamunin ko ng buutong lason. Ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Ikaw na may pinakamaraming panalo, malungkot ka pa? Bakit? Naranasan mo na bang malaglag sa first round ng isa buhay sa kabila ng 3 try? Matalo kay Manda, Tipsy D at Cripply. Pero lahat yon tinanggap ko nang nakasmile kasi yung pagiging talunan, kaya kong dali na may swag at style. Kaya kung ikaw yung GOAT, ako naman yung gloat. Greatest loser of all time. Yeah! Okay, sunod-sunod punchline niya pero parang ang hirap ma-absorb. Yun ang napansin ko. Hindi siya ganun, parang hindi siya ganun tumatak yung round 1 niya. Parang wala masyadong quotables. Yeah, yun. Siguro nagpapainit pa lang si Batang Rebelde dito sa round 1. Tingnan natin yung delikado yun. Delikado yung ganong klaseng round 1 para delikado para sa kanya kay Batang Rebelde kasi nung nakalaban ko si Poison 13, tas nung inaral ko siya, para sa akin, laging round 1 yung pinakamalakas na round ni Poison 13. So, kung nagpapainit pa lang sa round 1 si Batang Rebelde, tapos biglang pumarangkada na agad si Poison 13, makukuha na agad ni Poison 13 yung momentum dito. So, yun. Tingnan natin kung ganun yung mangyayari sa round 1 ni Poison. Yeah. Virgin gago. Pero kung bakit siya naging rebelde, ito ang kwento bago siya maging ganap na enemy. Tutol si Ermat sa ka-live-in mong bantay sa bakery. Kayo ay pinaghiwalay at nawalan na ng pag-asa, kaya ikaw ay nag-alsa at kinalaban mo ang masa. Dahil sa labis na sakit ay nag-amok katang ina. Minsan na lamang magmahal pagdadamot pa ba nila? Oo, meron kang inibig at may totga ka diba? At kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. At kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. Dati ang lagi mong dalangin, gabayan niyo po sila. Bigla na lamang daw nag-inaso kahit napusi ka. Nagrebelde sa angkan parang Itachi Uchiha nung tinutulang umibig sa nagngangalang musika. Di kita pepersonalin. Huwag maggamba, walang ganon. Ba't ko dadama yung asawa mo kung di ka nagkaroon? Sayang lang ang ganda nun, pero iba aking rason. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Silya Electrica ang hatol, tas yung venue crowded. Si Kilua at Kakashi kailangan counted. Kuryentehin hanggat hindi siya nagkukulay brown-red. Pag rebelde daw ang bata, kailangan grounded. Sino man tunay na rebelde? Siya bang tinutulan lang mag-rap para mag-aral ng husto? O kami na naglagalag at nagpaakit sa tukso? Siya bang pinagbawalan lang pero nandun pa rin Diyos ko? O kami na kusang lumayas magawa lang ang gusto? Maagang napariwarat sa bisyo nalulung agad, habang pumapasok ang may baon at merong gulong na bag. Spoiled brat na nagnasang magkaroon ng better days, habang planchado yung polot may pantasay yung pencil case. Tapos kami, laging may rayot, patalim ang laruan. Nagaano naman si Poison no?
Prat na nagnasang magkaroon ng better days habang planchado yung polo at may pantasay yung Para pencil ako mayaman, ako mahirap. case. Tapos kami, laging may riot, patalim ang laruan. Iba yung lunchbox mong dala sa naranasang baunan. Pinalaki siya ng maayos. Teka. Lunchbox mong dala sa naranasang laging may riot, patalim ang lantasay yung pencil case. Tapos kami, laging may riot, patalim ang laruan. Iba yung lunchbox mong dala sa naranasang baunan. Pinalaki siya ng maayos. Paano naging rebelde yan? Baon niya 500 pesos, sa akin 29 lang. Mga bata na ang tawag squatting at delinkwente, lumaking ugaling kalye sa halip maging disente. Suwail at ni minsan di sa magulang dumepende. Ngayon sabihin mo sa akin sino ang tunay na rebelde. Ano ba na pwede natin? Ina, ito yung ano no, nakakabilib kay Poison. Ina, sumusunod siya lagi sa time limit na 2 minutes lang or kung sabihin 3 minutes. Talagang stricto. Talagang matatapos doon. May crowd reaction o wala. Tapos, nasisiksik niya. Maganda yung round niya. Well, sa round 1 na to, sa round 1 nila pareho. Sa round 1 ni Poison, medyo nangangapa si Poison sa umpisa. Malaman mo kasi parang nire-repeat niya yung mga lines niya. Siguro parang nawawala-wala siya. Hinuhugot niya siguro. Pero nagkaroon siya ng peak moment dun sa round 1, sa bandang dulo. Paangat yung round 1 ni Poison. Mula umpisa hanggang dulo. Umpisa mabagal pero nagkaroon ng maangas na moment sa dulo. While yung kay Batang Rebelde, straight out, flat, straight, tas medyo dry, wala masyadong effective na na punchline na tumama. Do may sundot siya ng konting comedy pero hindi ganun kalakas yung crowd reaction doon. Round 1, bibigay ko kay Poison. Klarong-klaro yun para sa akin. Yun. Tingnan natin yung round 2 ni Batang Rebelde. Kung anong magiging game plan niya dito. Ang tunay na rebelde, ako, si Poison K. Ilan to? Napanood ko yung cover mo sa Rapstar ni Flo G. Galing. Congrats, ang tindi mo. Pa-request naman baka pwede susunod mong i-cover. Yan namang bibig mo. Kasi kung may Flo G ng litek, sino ka? Flo G na depress? At imbes, humanap ng lunas, ikaw hinarap ko sa kung ano ka ngayong pumalag ako sa hamon. Nakakamatay din tong aking tinta, kaya dinisenyo ko na ngayong kabaong. May tulog ka sa sulat ko, at malamang di na yan makabangon. Kaya kong ihele si Marco Lacson, kasi pen game ko may kargang lason. O diba? Yun lang, eto pa na, parang sa round 1 din nga ni Batang Rebelde, umikot sa lason yung mga wordplay niya. Tas hanggang dito sa umpisa ng round 2 niya na babanggit niya pa ulit yung lason. Parang mas ginawa niya pa sigurong creative or ibang play naman. Kasi naka-30 ang laban na yata si Poison. Sa flip top lang yun Flip top lang, wala pa yung sa ibang ibang liga. Marami rin siyang laban sa ibang liga. So, sa mahigit 30 ang laban niya na yun, malamang sobrang played out na yung Poison na wordplay o metaphor, kahit anong play. Kaya kung gagawin mo siyang kung gagamitin mo yung lason bilang angle kay Poison 13, dapat i-make sure na creative at saka yung tipong di pa naririnig. Yung tipong, ngayon ko lang narinig itong gantong play sa Poison or sa Lason or sa 13. Yun yung disadvantage pag sobrang dami na ng battle ng kalaban mo. Para ba ubusan rin ng angulo.
walang nag-react, ang may kargang lason. Ayun. Bangon, kaya kong ihele si Marco Lacson kasi pen game ko may kargang lason. Diba? O di ba? Ang tahimik, walang nag-react, ang ina. Paano karga tapos hinele, kaya talagang tulog sila. At balita ko, tumanggap ka ng single mom kahit may masakit siyang nakaraan. Well, wala namang masama doon. Katunayan, bilib ako sa mga katulad niya. Kaya paano ka naging poison kung ikaw gumamot sa mga sugat niya? Pero minsan din siyang nagloko kaya iniwan at yung buhay niya nawala sa tamang direksyon. Para maiwasan yung lungkot, dinaan na lang sa alak at halo-halong droga sa injection. Kaya ayun, yung body organs nagkaroon ng infection. Kung ano-ano kasing chemical pinapasok sa katawan para lang matakasan yung depression. Puta, lason ka na, naglalason ka pa. Ano yun, inception? Pero pasensya na, hindi biro yung ganun topic. Dahil ang anxiety at depression ay hindi biro. Makinig kayo, wala nang hihigit pa dyan. Kaya kumain ka ng masustansya, matulog ka sa tamang oras, mag-ehersisyo at maghanap ka ng bagong paglilibangan. Bakit kita pinapayuhan? Kasi galing ako dyan. Gusto kong makatakas ka sa ganyang sitwasyon kasi yung hirap aking naiintindihan. That's why I'm showing you the ropes para magbibigti ka na lang. Naalala mo yung battle mo kay number 144? Chubby chicks ka doon. Yung pangalan hindi bagay sa katawan, ang tanga talaga. Puta, Markong bungo, tapos yung baba, dalawa. At nung battle mo sa bar game, sa Liga ni Sinyo, kalaban mo doon si Calix. Pasalamat ka, naging promo yon kasi kung hindi, malamang ikaw yung talo. Kitang-kitang mababaw lang yung poison kasi di niya nagawang punuin yung baso. Round 2, nag-choke. Round 1, naglabas ng kodigo. Tumingin sa cellphone si Tarantado. Puta, nagawa mo siyang basahan pero ikaw yung nilampaso. At balita ko, meron ka na negosyong tubigan. Kaso kung magpasweldo ka daw, taunan. May sarili kang empleyado, pero pagdating kay Shernan, sunod-sunuran, kamistulang papet na tau-tauhan. Kaya Mr. Bili mo ko, Jin, dapat ka nang matauhan na oo, marami kang katauhan, pero kay Shernan, isa ka lang tauhan. Marami kang muka, pwestong aking teknika brutal. Hindi nagmimintis, makakaranas ka ng gaspangan. Makapal na lihay, kikiskis. Kung sa mukha mo hanggang mabura ang bawat detalye, total wala ka namang sariling imahe sa ating mga kababayan. Ihahatid ka sa inyo ng mabilis, pero di ka makikilala sa loob ng inyong tahanan. Pati asawa mo mapapa, who the fuck is this? Na parang siya si Raffian. Di ko gets. Ano? Di ko gets yun. Burado sa akin mukha nitong idol yung copycat. Kahit lansetang may round 3, luning nanalo na, o poisong masaya, panis yan sa rebelding laging naka-army cat. Military time. Okay, round 2 ni Batang Rebelde. Parang ano pa rin, no? Ganun pa rin. Parang yung ibang, yun nga, parang yun yung problema sa sa round ni Batang Rebelde. Parang played out na yung iba niyang nagamit na lines. Same lang din nung round 1 niya. Yung naging strategy na dito sa round 2. Umikot ulit sa depression. Tapos umikot din sa poison na na mga play. Yun. Yan natin. Round 2 ni Poison. Ano ang banat? Pahinga natin! MCing di nagkaroon ng prime. Wala namang problema doon. Ano mang baong prep ngayon, kalalagyan mo pre-kahon. Walang hanggang pasabog, parang gera noon sa Lebanon. Hindi na nagkaroon ng prime, nilaban pa kay Megatron. Baka nais mong magretiro. Ano, BR? Yun din, no? Ay, ito yung kaibahan nila ni Poison. Kahit yun simple yung simple rin yung yung reference ni Poison dyan, yung wordplay niya. Pero aesthetic kasi yung niya yung rhyming niya tsaka yung the way niyang i-deliver, mas nadadala niya. Kaya siguro mas mas nangingibabaw si Poison ngayon sa laban na to. Yun, well, yung kay Batang Rebelde tuloy-tuloy siya. Tas parang hindi agad na-absorb nung crowd yung sinasabi niya. Well, dito kay Poison 13, in-emphasize niya yung yung rhyme, yung alam mong ayun na yung punchline dahil mas dinidiin niya dun yung yung salita. Sama mo ko?
Baka nais mong magretiro. Ano, BR? Sama mo ko? Total, pag may ganto daw tiyan ay pahina na. Sana oo. Kasi kung hindi ganon, isa kang inutil, sakabobo. Kasi tumaba man tol, ganon pa rin lakas ni Sakamoto. Ikaw dati kang mataba. Sakamoto. Sino yun, guys? Teka, na-curious tuloy ako. Search nga natin. Sakamoto. Anime, hindi ko alam to. Hindi ko pa napapanood. Ulit. Kasi tumaba man tol, ganun pa rin lakas ni Sakamoto. Ikaw dati kang mataba, kaya nakakapagtaka. Kung di ka kumakain ng kalaban, papayat ka talaga. Bansag na veterano ay nakadepende sa galing. Kaya ba ang tanda mo na, batang rebelde ka pa rin? Ngayong ako naka-enkwentro, delikado ka na tol. Bitbit ang aking kargadang itinago sa baul. Pagkatutok bulag-tayan, ready na yung ataul. Etong bata parang Efren, veterano nasa pool. Ano, bata ka pa rin? Ano, bata ka pa rin? Kahit ganyan ka na before, di nag-evolve habang pa-hybrid na ako parang manticore? Kung underrated kang tinuring, wag magalit kay Gregor. Paano uusad ang karera na natili kang menor? Magkaiba tayo ng laban. Batang rebelde, menor. Okay. Usad ang karera na natili kang menor. Magkaiba tayo ng labang nabubuhos sa madla. Araw-araw kaarawan, di nauubos ang handa. Kung kasing sipag niya ako, malamang nauupod na yan. Pagtapos ko sa most viewed, sa walang nanunood naman. Kasabayan. Ang nagamit ni Poison yung angle na yun, nakagaling niya lang kay Sinyo. Tapos, man, tangina. Ito yung sinasabi ko eh. Kasing sipag niya ako, malamang nauupod na yan. Pagtapos ko sa most viewed, sa walang nanunood naman. Kasabayan niya ang lahat ng mga idolong dinudumog nyo. Nasayang ang binuong yugto dahil lagi lang hinuhulog to. Makontento ka, di yung pati bayag ni boss minumumog mo. Di rin naman ako sikat, pero sikat dinudurog ko. Dahil si Poison... Yan yung gusto ko. Tangina, nagyayabang si Poison. Tangina, hindi... Alam mo yun, nag-flex na siya ngayon. Kasi sanay tayo kay Poison na, na alam mo yun, parang nagpapa-underdog effect siya. Pero ngayon, tangina, ngayon nag-flex siya, di ba? Naman ako sikat, pero sikat dinudurog ko. Ang ganda ng pagkaaan. Ilang hinuhulog to. Makontento ka, di yung pati bayag ni boss minumumog mo. Di rin naman ako sikat, pero sikat dinudurog ko. Dahil si Poison walang kupas, bigay todo to palagi. Si Gregor walang patawad, papas lang kahit babae. Kung gusto nyong mas brutal, Markong bunguwang mas salbahe. Kung wala kang pangalan, pues mainggit ka sa marami. Ang ganda. Ang ganda nung round 2 ni Poison na parang nawawala na ako nung bilib nung umpisa, pero na lagi niyang nababawi sa dulo. Ang ganda nung mainggit ka sa maraming pangalan, tapos sa most viewed, yung angle lang na yun itself na nakonect niya sa pagiging underrated ni Batang Rebelde. Putang ina. Man, ang lakas ni Poison. Grabe. Ang ganda ng game plan niya dito. Round 2, malinaw na malinaw kay Poison yon. No doubt. Round 1 and round 2 nakuha na ni Poison para sa akin. Yeah, tangina. Ang lakas ni Poison sa laban na to. Shout out sa mga bagong pasok dyan. Kay Marvin Samgyup Bowl, na nandun daw sa food cart niya habang nanonood nitong live. Malakas daw yung ulan ngayon dyan. Ingat tayo dyan. Ingat. Magpaulan. Kay XDP Warrior, shoutout sa iyo. Kay Don Marzan. At kay Odangos ng Las Piñas / Pasig. Tiga saan ka ba talaga? Tapos kay Pongkan. And kay John Rizal Dultra. At kay Adeline Joyce Makiling. Shoutout sa inyo.
Sana na-enjoy niyo yung panonood so far. Tingnan natin yung round 3 ni Batang Rebelde. Class ng round 2 ni Poison. Gusto ko lang sabihin. Kanina rebelde ka, ngayon Megatron ka na. Kinall out niya si Apex sa semis nila ni Sixth Threat. Palibhasa yung hype ng finals, gustong-gusto niyang agawin. Di ako sikat ng haring araw, pero ako yung rising sun ni Peyton, yan ang dapat mong alalahanin. Kaya bilang na mga araw mo, magbuhat ng ako'y iyong kalabanin, dahil pag ako nagpasikat, di lang balat pati buhay mo magkakataning. At meron lang akong nais talakayin. Hindi ba't ang battle rap ay ang slam dunk contest ng NBA, tama? Kung saan may mga creativity at originality lang ang nagtatagumpay. Best example, Michael Jordan, nanalo ng magkasunod na taon at sa battle rap, meron tayong back-to-back champ na si Batas na ginagaya na ng madalas. Tapos feeling alamat ka na kaagad dito, hindot ka ba? Hindi to basketball game kung saan ikaw si Kobe, nagagayahin lang lahat ng moves ni Michael Jordan, tapos automatic GOAT ka na. Kasi yung battle rap persona niya, hinati sa maraming bahagi. Example, kanina ginawa niyang Megatron, tapos si Moko Jin at si Markong Bungo, di ba? Kaya paano kanila mamahalin ng buo? Di mo nga mabigay ng buo yung sarili mo sa kanila. Kaya sa stage, puro na lang drama. Tingnan nyo, yun yung kaibahan nila ni tayo na tuloy-tuloy yung spit ni Batang Rebel na parang hindi niya, walang emphasis yung kung ano yung pinaka-punchline na mismo. Kaya parang ako mismo na nanonood sa kanya, parang nalilito ako saan ba yung yung punchline, saan ba o dapat mag-react. Nagawa niya naman sa ibang laban. Ewan ko dito sa laban na to, parang iba yung yung dating, parang ang haba masyado ng setups niya. Tapos, kasi naalala niyo, napanood naman natin siya kay diba? Laban niya ay Cripply. Last niya dun Parang dun na-emphasize niya yung punchline niya Alam mo kung saan ka magre-react. Dito parang nakakalito kung asan na ba yung punchline, nasa setup pa ba tayo, o nasabi mo na ba yung punchline, ibang scheme na ba yung ginagawa mo. Parang ganun yung feels. Yung performance nga mabigay ng buo yung sarili mo sa kanila. Kaya sa stage, puro na lang drama. Yung performance, pang-opera, at yung crowd, ginagawang organ donor para lang makuha loob nila. Kasi kitang-kitang di kanila hinihirang nakakaiba, at sa dami niyang katauhan ay tila ba di niya nakilala maging ang sarili niya. Ere-remind lang kita kung bakit underappreciated ka, kasi yung rule number 1, dapat may originality ka. Originality daw, tas ginaya ko siya, no? Ang tawag doon, parody, na kapag inispit ko yung line, gets nyo agad kung sino yung original. Di naman ako tulad ng iba dyan mangungopya ng teknik at ideya, tas papangalanan. Parang yung Flick G bars. Kaya dahil dyan, papasok ako sa inyong bahay. Pero hindi itong si Trece, kundi iba't ibang katauhan niya ang aking pakay. Si Moko Jin, sisibakin gamit ang palakol, at yung putol na katawan sa tabi ng mga panggatong ko ihahanay. Si Markong Bungo, mamartilyuhin sa bunbunan hanggang sa magkadurog-durog at mawalan ng malay, at bilang ganti kay Gregor, siya naman sasaksatin sa tagiliran at papuputukan ng Glock 9. Lahat yan nangyari nang di niya alam. Palibhasa na libang at naaliw din sa kanyang pagtagay-tagay, kaya itong 13 naging 13 walang kamalay-malay. Matatapos na yung 3 rounds ko, walang stumble, nanatiling kalmado at mahinahon. Solid na yun yung 13, 13. Kasi Markong Bungo, Gregor, tsaka Moko Jin yung ginamit niyang parang yun yung naging part ng scheme niya. Lay! At yan nangyari nang di niya alam. Palibhasa na libang at naaliw din sa kanyang pagtagay-tagay, kaya itong 13 naging 13 walang kamalay-malay. Ito siguro yung biggest moment sa lahat ng rounds ni Batang Rebelde sa battle na to. Matatapos na yung 3 rounds ko, walang stumble, nanatiling kalmado at mahinahon. Isa lang ibig sabihin nun, di tumalab sa akin tong lason. Kasi ako ang perpektong kalaban sa mga gaya-gayang kagaya mo. Puno ka ng dedikasyon, pues sa battle rap ako'y sumusugal. Kasi sa freestyle hasa ako. Bagay na hindi mo natutunan sa dinami-dami ng nakalaban mo. Patunay lang na lahat kaya mong magaya, pero di mo magagaya yung kaya ko. At sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang
pumalpak bilang ako kesa maging sikat katulad mo pero nagpapanggap lang sa harap ng lente. Mas may tsansang ako yung mag-iwan ng marka kasi sa sariling estilo nakadepende. Kaya sige, ikaw na ang susunod na luni. Walang aagaw sa'yo niyan, leche. Basta ako, nag-iisa, ang una't huling batang rebelde. Sayang, ganda sana ng pinaka-ender niya. Nasuportahan niya sa round 1 at sa round 2. Ito para sa akin, pinakamalakas na na round ni Batang Rebelde. Peak moment yung scheme niya na 3-13. Yun, nakabawi-bawi siya dito sa round 3. Pero, sobrang layo na ng tinakbo ni Poison sa 1 tsaka sa 2. Parang mahirap niya nang mahabol yun. Props pa rin kay Batang Rebelde. Pero tingnan natin tong round 3 ni Poison 13. Sana maging kumbaga sa wrestling maging finishing move niya na tong round 3. Tipong hindi niya nabubuhayin si Batang Rebelde. Yung linyang kitang-kitang ilang bilang ba't ang daming naengganyo? Pati si Cripply, Philos, Casper ay ginaya at ginago. Pero ito mas malala at magnanakaw aminado. Buong linya ko kinuha at halos walang binago. Bibigyan mo siya ng L at kukunin mo yung victory. L, V, ganun man body bag mamahalin. Sinabi ko na yun kay Six Threat ang ina-BR malala ka. Yung linya ko kay Tipsy na kakampi na naging alay tapos binanat mo kay Manda. Kanina, yung i-remind lang kita, rule number 1, pati ba naman yon walang yaka? Sige ngayon yung nga sabihin, walang pulsong magagaya? Hindi lang yan, marami pa. Rule number 1, pati ba naman yon walang yaka? Sige ngayon yung nga sabihin, walang pulsong magagaya? Hindi lang yan, marami pa. Siguro di lang din 3. Baka mali lang bilang ko. At kitang ilang linya dinang inang to. Kung sa bagay, waksaritin, puro counter lang bumuhat. Hoy, kung mahusay ka mag-freestyle, magaling ako sumulat. Mali ka ng sinasalubong, puta underdog ka pa. Kakaasa mo sa counter, kuma-counter flow ka na. Kung counter ka, ako si OD. Kada putok, tinatamaan. Sige, freestyle lang habang ako delivery, binabayaran. Pero may bayad o wala, ako'y dumidiin pareho. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Fuck. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Kaya mukhang baliktad na ngayon. Alam yan ng judges. Yung counter na ang magugulat tol sa dami ng punches. Teka, wag kayong atat. May bara pa akong dalat. Ulan na ng suntok. Bawat sabakbaon lahat. Dapat wasak lamon ka at mga kakong kayat. Pagmasdan nyo si Boy Tapek, hanggang likod na yung pakat. Napabilang sa ligang mababangis ang mga tao, magapilang ang ilang putaragis at mga gago, madali lang makitang siya'y pinanis sa entablado, nagkabilang-kabilang 26 ko na panalo. Ganda mag-iay para sa laban na yun! Pinaka nagustuhan ko sa round 3 ni Poison is yung giggle, yung delivery niya. Pero round 3 nagkaroon siya ng konting stumble sa round 3. Tapos kay round 3 ni Batang Rebelde is yung peak moment niya na Siguro bibigay ko pa rin yung round 3 kay Poison. Kahit natalisod siya ng konti, pero nabawi niya. Solid yung mga nauna niyang lines. Round 3. All 3 rounds kay Poison, bibigay ko. Tangina, ang last ni Poison dito, para sa personal na opinion ko. Yun yung nakakabilib kay Poison eh. Tangina, lumalaban siya like every month. Tas parang di siya nauubusan.
Parang bilang battle rapper na may quality lagi yung binibigay na laban. Napakahirap gawin nun. Hindi basta-basta yung mga material niya. Quality kung quality. Kaya props sa kanya. Pero para sa akin, all 3 rounds kay Poison to. Ang lakas. Sobrang nakakabilib. Props kay Batang Rebelde. Pero iba yung atake. Iba siguro yung naging estratehiya ni Batang Rebelde sa laban na to. Sa kasamaang palad, hindi umubra kay Poison na umarangkada agad eh. Yun, sayang lang. Yun, malinaw naman. Poison para sa akin yung panalo sa laban na to. Tingnan natin yung boto ng judges. Universikulo 13, mag-iayos po ang beses para kay Poison 13 at Batang Rebelde. Dalawa sa pinaka underappreciated pero napakalupit na MC ng liga mula noon hanggang ngayon. Ang Batang Urado! Grabe, tangina. Tingnan nyo yung time limit ni Poison. Talagang stricto siya sa time limit. Makikita nyo 2 minutes and 24 seconds sa round 1 niya. Yan na yung pinaka lampas niya na round. Tangina. Kayo ngayon kasi pumapalo na ng 44 to 5 minutes yung average na round ng mga bumabattle. Including ako, guilty ako dun. Pero grabe, sa gantong klaseng time limit na nagagawa niya, tapos siksik yung mga pinagsasasabi niya sa battle. Grabe to, sobrang props dito. Yun lang. 4-1, magigay para kay Poison 13. Shit, 4-1 Urado, 4-1, magigay para kay Poison 13. Shit, okay. Nakakuha ng isang boto si Batang Rebelde. Feeling ko nasilip ng isang judge na yun yung stumble ni Poison dun sa round 3. Pero para sa akin, personal na opinion ko at bilang inuhurado ko to sa replay, para sa akin si Poison, kay Poison yung malinaw. Kahit medyo nag-stumble siya sa round 3. Yun, props kay Batang Rebelde. Sana makita ko siya sa ahon or sa somewhere. Tapos Poison 13, sana magkaroon ng bigati na kalaban to. Yun lang. Grabe tong laban na to. Hindi nakaka-disappoint panoorin. Yun lang. Yun, huling shoutout sa mga nanood nitong battle, sa mga huling pumasok. Kay Kevin Navarro, may bagyo ba sa Pilipinas ulit? Tangina, ingat kayo. Di na natapos yung bagyo dyan. Yun, mag-ingat lang kayo sa paglabas-labas, sa mga lakad nyo. Kay Oki po, shoutouts daw kay James Nigel, kay Estelito Sulit, the second ng Quezon Province, at kay XVII, shoutout sa'yo, at kay Blabla. Isang battle lang stream mo, sir. Yes, isang battle, pero nagla-live naman ako kung kaya pa ulit. Pero yun, salamat sa mga nanood. Ingat kayong lahat dyan, and God bless.